ng Panginoon. Ako ang pintuan, ako ang daan. Lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at magnanakaw. Alright? So anong ibig sabihin ng Panginoon doon? Ito yung sabi niya, ako ang daan. Alright? Siya yung gate. Ibig sabihin, yung pamamaraan ni Jesus, yung katuruan ni Jesus, yung pamamalakad, yung sistema ng Panginoong Jesucristo, yun yung daan mga friend, hindi yung daan ng mga tulisan at mga robbers, yung thieves and robbers na tinutukoy niya. Alright, itong thieves, sila itong mga pickpocketers. Alright, sila yung mga mandurukot. Itong mga robbers, ito naman yung mga tulisan, talagang pupuwersahin ka. Pinupuwersa yung mga tao na kinukuha. Alright, yung mga gusto nilang kunin. At nakikita natin yon sa maraming Kristiyano ngayon. Maraming thieves and robbers. Yung mga thieves, sila yung mga nagtuturo ng mga guilt tripping. Alright, yung tinatakot, pinapagilty ang mga tao para sila ay madaling utuin, madaling pasunurin. Alright, hindi yung gawain ni Lord, kundi gawain yun ng mga thieves. Ito namang mga robbers, ito yung mga nasa posisyon, yung mga nasa authority na mga religious leaders. Alright, pinupuwersahan ang mga tao na sumunod, magpasakop. Alright, hanggang sa kung hindi sumunod yung mga tao, yung mga tupa, alright, pinupuwersa sila, blina-blackmail na kapag sila'y umalis ay iiwan lahat, wala silang madadala. Binabawi ang mga ibinigay, mga ganon. Robbers yun, at hindi yung gawain ng Lord, kundi gawain yun ng mga robbers, mga tulisan. Kaya nga, sa panahon na ito ng Semana Santa, kailangan nating magmuni-muni mga friend. Kailangan nating bumalik at mag-reflect sa ginawa ng Panginoong Kristo. Alright, sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, it is finished. Natapos na lahat, ginawa na niya lahat. Ang gawin lamang natin, mga Kristiyano, mga friend, ay yun, sumunod sa kanya pong mga katuruan. Alright, mag-reflect sa kanyang mga ginawa, sa kanyang mga examples upang tayo ay talagang matawag nating sumusunod nga, nabubuhay sa kalooban ng Lord o sa will ng Diyos mga friend. Alright, kaya itong Semana Santa, huwag natin basta itong baliwalain o itapon na lang. Oo nga, hindi tayo nagse-celebrate. Hindi katulad ng mga relihiyoso, alright, sineselebrate nila kung ano-ano ang kanilang ginagawa, pero sa ating mga Kristiyano na nakakaintindi talaga sa mensahe ng krus, sa mensahe ng Panginoong Kristo, sa misyon ng Panginoong Kristo, ay ginagawa natin ito, ginagamit natin ito upang tayo muling mag-review. Lumapit muli sa Panginoon, mag-reflect sa kanyang mga katuruan, sa kanyang ginawa. Alright? So kung paano siya nabuhay, so kung paano siya namuno, so kung paano niya inilapat ang mga scripture, alright, ay ganun din po tayo. Na sa kanyang pamuno, sa kanyang pagtuturo ay nandoon ang kapakumbabaang loob ng Panginoon. Na bagamat siya ay anak ng Diyos, bagamat siya ay Diyos, mga friend, alright, hinubad niya yon, yung mga authority na yon, alright, yung karapatan na yon upang magturo, ipakita sa atin kung ano ba yung talagang will of the Father. Alright, so ngayon, tayong mga napagkatiwalaan ng mga posisyon ng mga authority na yan, alright, ay ganun din ba tayo? Yan yung tanong eh. Ganun din ba kaya tayo, mga friend? Alright? Or para tayong mga tulisan at mga magnanakaw? Ninanakaw ang joy, peace, rest ng mga tao na ginagamit natin yung ating mga authority, yung ating mga posisyon upang sila ay pagsamantalahan. Na kung minsan sinasabi natin na ito ay para sa Diyos. Pero kung ating sasalain, padadaanin sa kay Kristo, padadaanin sa krus, alright, parang iba naman. Di ba? Yun ay
mga gawain ng mga magnanakaw at ng mga tulisan. Kaya nga mga friend, huwag nating sayangin itong panahon ng ganitong pagkakataon na tayo na may magmuni-muni. Hindi ho sapat, sapat na tayo lang ay nagpre-preach, tayo nangangaral, alright, nagbabible study, nag-evangelize, nag-crusade, alright. Yes, tama yun, maganda yun. Pero yun na ba yun talaga lahat? Yun na ba yun talaga na sa ating mga Kristiyano matatagal na, yun na ba yun talaga? Lahat-lahat. Hindi. Kailangan nating mag-level up. Kailangan nating lumalim pa. Alright? Lumalim. Ayan, yun yung gagamitin natin. Huwag yung tumaas. Parang iba kasi yung dating pag tumaas. Parang nagmamataas na. Kailangan nating lumalim sa ating pong relasyon. Sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Alright? Dahil hindi naman po pwede na yun nung una tayo nakakilala sa ating Panginoong Kristo, tinatawag na baby Christian pa, ay ganun pa rin yung ating pag-intindi, pag-unawa sa mga salita ng Diyos, sa Scripture, mula noon hanggang ngayon. So kailangan nating muli ay lumapit sa ating Panginoong Kristo, sa kanyang krus, sa krus ng Kalbaryo. Mag-aral muli tayo, mag-reflect po tayong muli mga friend, alright? Dahil sayang, yung mga ganitong pagkakataon, na tayo ay nabibigyan ng tsansa ng Lord upang tayo muling makapag-aral at mag-review sa kanya pong mga katuruan. Dahil marami sa atin, kakalungkot man sabihin, isipin na marami talaga sa ating mga Kristiyano, lalo na yung matatagal na, yung mga nasa posisyon, yung may mga church, malalaking church, maraming miyembro, alright, marami talaga. Fuera doles buenos na nakalimutan na yung kanilang first love sa ating Panginoong Kristo. Ano ibig sabihin? Sila ay umaastang parang mga Pariseo. Ginagamit yung kanilang posisyon, ginagamit yung kanilang authority, ginagamit yung kanilang power upang mang-oppress ng mga tao. Hindi nila inaamin yan na nang-o-oppress sila ng tao, but the way na sila ay umasta, alright? Sila ay parang mga king, sila ay parang mga supreme na kung meron silang gustong sibakin, sinisibak nila. Kung meron silang gustong disiplinahin, dinidisiplina nila. Kung meron silang gustong patalsikin, pinapatalsik nila. Kung meron silang gustong itakwil, itinatakwil nila. Ang tanong ay, yun ba? Ganun ba ang gawain ng Lord? Di ba hindi? Ang Lord nga siya ay nagpakababa. Alright? At ipinakita niya talaga kung ano yung kalooban ng Amang nasa langit. Kaya nga, sa atin na mga nasa posisyon, sa atin na mga nasa authority, nasa power, alright, kailangan talaga naman nating mag-review, mag-reflect sa mga ginawa ng Panginoong Jesucristo. Alright, siya ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos, mga friend. Subalit, paano ba siya nagministeryo? Ganun din ba yung pagmiministeryo ng maraming mga disciples ngayon? Yung maraming mga Kristiyano ngayon, mga friend? Na meron ba silang servant, heart of the servant? Alright? So kailangan po mga friend ay huwag nating sayangin itong mga ganitong pagkakataon. Alright? Lagi kong sinasabi, mag-reflect tayo, manumbalik tayo sa krus, mag-aral tayo kay Lord. Alright?